Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito tayo sa bagong site natin dito po sa Tarlac City. Sa lahat po ng mga taga Tarlac na nanonood, binabati po namin kayo. And binabati rin po pala natin yung mga client natin. Yan yung owner po ng project na ito, si Sir James at saka si Ma'am Fe. Yan, nasa Italy. Yan, sa lahat po ng mga kababayan po natin na nasa Italy, binabati po natin sila. So yung mga client po natin dito, na-meet po natin sila last year pa. So nag-start po sila mag-message, mag-inquire sa ating page. Tapos after few months po, umuwi po sila from Italy, umuwi po ng Pilipinas. Yan, nag-minute po natin sila para ma-finalize po yung project natin dito. At yung project po natin na gagawin dito, 6-unit apartment po ito. So 6-unit apartment. So 6 na butas po. So 3 sa ilalim, 3 sa itaas. Yan, the reason why nagpagawa po sila ng apartment dito kasi napakaganda location mga ka-blessed ng lot po nila. Ito po ay located sa Tarlac City. Yan, kung familiar po kayo sa mga taga Tarlac po, siguro familiar po kayo sa lugar na ito. Malapit lang po siya sa City Hall. City Hall po, nandito siya sa area na to. Tapos meron po simbahan dito. Tapos Tarlac State University, yan sa kabilang road lang po siya. So very accessible po yung location ng lot na ito. Kaya instead na residential house po yung pinagawa nila, so nagpagawa po sila ng apartment. So papakita ko lang po yung site natin, yung site location. Ito po ay isa sa mga pinaka-challenging site na hinandle natin. Kasi yung lot dimension, hindi siya ganun kaluwang. So yung opening niya, itong nasa frontage, nasa 6.8, almost 6.8 meters lang siya. Tapos yung haba naman niya is nasa 21 meters. So 6.8 by 21 meters. So medyo makipot po, no? Makipot po yung lot dimension kung titignan natin. Tapos another challenge po is yung space natin. So yung natitira lamang po na space natin dito is yung dito, sa portion na to, sa may area na to. Kasi talagang minaximize natin yung lot since hindi siya ganun kaluwang. Minaximize natin yung lot para makapaglagay tayo ng 6 na unit dito. So sinagad talaga natin siya. Nag-firewall tayo dito sa may side na to. Tapos nag-firewall din tayo sa kabilang side. So wala na talagang natitirang space. Kaya ang ginawa namin is yung mga poste natin, yung mga columns natin, pina-assemble na natin siya sa warehouse. Tapos from warehouse, yan, binyahin natin siya dito. Titignan natin yung road natin dito. Medyo masikip siya. So parang pang one way lang talaga siya. So pang one way lang, hindi pwedeng magsabayan yung dalawang sasakyan. So hindi natin pwedeng occupy yung kalahati ng daan. Yan, pag in-occupy natin to, hindi na makakadaan yung masakyan dito. So yung space lang talaga natin is nandito lang siya. Yan, itong portion na to. Yan lang yung space talaga natin. So ang mangyayari niyan, every time nagpapa-order tayo ng buhangin, hindi siya isang dump truck. So mini dump lang yung ginagamit natin. So mini dump truck lang kasi yung kasya dito. Mini dump truck lang. Yung kasi dump truck, pag pumunta siya dito, hindi na siya pwedeng matras dahil medyo masikip yung daanan. So every now and then nag-order tayo ng buhangin. Yan. So balik tayo sa design ng apartment. So ipapakita ko yung perspective natin sa harapan, sa frontage. So i-flash ka sa screen. Yan yung maging perspective natin sa ating apartment. Kung papasin na natin, naka-firewall tayo sa may right side. Tapos yung access natin paakyat sa mga units nasa harapan siya. So may harapan na portion paakyat papunta sa mga unit natin sa itaas. Yan. Tapos ipakita ko naman yung view natin sa may side. So sa may side na to, sa portion na to, ito naman yung view natin. Yan naman yung view natin sa may left side portion. So makita natin yung
yung mga doors natin. Ayan, so tatlo sa itaas, tatlo sa ibaba. Ayan, tapos yung hallway natin, yan, nasa itaas siya. Tapos meron din hallway yan sa ibaba. Ayan, so reason why nagkaroon tayo ng firewall sa gilid sa may side na to at hindi sa side na ito, kasi ka-blessed meron tayong existing structure dito. Ayan, meron tayong existing wall dito. So hindi na natin siya giniba kasi nakadikit yung kabilang bahay. Nakadikit yung kabilang bahay. So napag-usapan namin ng mga owners instead na magka-further problem pa or conflict sa kabilang bahay. So ginawa natin is paglalagay na tayo ng retaining wall dito sa may side na to. So yung wall natin dito from sa ibaba hanggang itaas, yan, maglalagay tayo ng retaining wall dito, kaya meron tayong mga columns dito sa may side na to. Yan, so maglalagay tayo ng pader dito sa area na to. Tapos before mag-start yung construction dito, medyo nag-extend tayo na konti. Nagkaroon ng extension yung construction proper natin dito sa lot na ito, kasi meron tayo existing structure before. Yan, so sabi ng owner ni Sir James, 3-story yan dati, 3-story. So pina-demolish nila before, pero may mga natira pang debris sa may ibaba. Ayan, katulad nito, may wall pa yun dito, hindi na nagiba. Tapos yung mga foundation sa ibaba, yan, nandun pa. So napapakita ko yung mga photos ng site before. Yan, papansin natin may mga nakatampak na debris nung nag-demolish. Nung dinemolish yung site na ito o yung building dati dito, yung old structure. So ang nangyari is kailangan pa natin gumamit ng mga machineries para i-clear yung site. Kailangan pa natin ipa-drill yung flooring, kasi natira yung flooring yung flooring ng old structure, natira siya from dito sa harapan hanggang dun sa dulo. Pinadrill natin siya, pinagiba natin yung flooring, tapos pina-clear natin yung site. Yan, kailangan kasi is ipakita natin yung natural ground ng lot, tapos dun tayo maghuhukay, dun tayo mag-excavate from the natural ground. Yan, so at the moment nakapag tayo na tayo ng mga columns, nakapag-asinta na tayo, nakapag-excavate na tayo. Medyo dadali na yung trabaho niya, although medyo challenging pa rin, pero mas madali na compared before nung nagtayo sila ng mga beams and footing. So at the moment nakalitaw na yung grade beam natin, mamaya papakita natin, kasi nag-elevate tayo dito from road level. Nag-elevate tayo ng 80 cm. So around dito siya, from road level 80 cm. Yan pala yung finished flooring natin, para naka-elevate yung mga apartment unit natin dito. So check natin yung layout. So pagpasok, so meron tayong open space dito. Yan, parking for motorcycle parking lang siya, since hindi talaga kaya ng lahat na magkaroon tayo ng parking para sa sasakyan. So motorcycle parking yung area na to. Meron tayong mga steps dito paakyat sa ating hallway. So itong portion na to, ito yung hallway niyan, punta doon sa gilid. Tapos ito yung unang unit. So tatlong unit to. First unit, tapos second unit, tapos yung third unit sa dulo. Ayan, so at the moment hindi pa natin makita talaga yung layout ng apartment, since wala pa tayong mga asintahan. Pero once na nabuhusan na yung beam natin dito, beam natin sa ibaba, tapos lumitaw na yung asinta, pati yung mga partition walls natin, makikita na natin yung layout ng apartment. Ito yung sinasabi ko, ka-blessed. Nag-excavate tayo dito, halos nasa 1.5 yung hinukay natin dito. Doon pa lang nag-start yung footings natin. 1.5, tapos tumaas siya. Tapos yung finished flooring natin is nasa 80 cm from the road level. So most likely nandito siya yan.
nandito siya sa may area na to. Diyan pa lang yung finished flooring natin. So magkakaroon tayo ng steps dito paakyat sa ating hallway. Yan, tapos ipakita natin yung beam natin dito. Yan, tapos nagdala rin sila ng bantay dito. Yan, bantay. Kasi mga boys dito, blessed, since Tarlac City ito, naka-stay in yan sila. Tapang yung aso. Yan. So yung mga boys dito, since medyo malayo siya sa Magalang, Pampanga, so ang nangyari is stay in sila dito. So umuwi sila every Saturday. Yun yung mangyayari kapag medyo malayo yung site natin sa Magalang. So kailangan lang magstay in. So dito makikita na natin meron tayong mga beams dito. Ayan yung grade beam natin. So nandito siya. Yung pala yung finished flooring natin. So nasa third unit pa lang tayo, pero ongoing na yung pag-fabricate nila ng mga beams natin. Grade beam natin dito. So para sa ating flooring, ang mangyayari niyan, papansin natin meron tayong dalawang partition dito. Isa dito, tapos isa doon sa kabila. Ito yun yung kwarto, tapos yun yung main door natin. Itong portion na to. Yan. Main door, tapos may banyo dito sa gilid. Tapos yung kitchen natin. Kitchen and dining dito na siya. Tapos meron tayong service area dito sa may likuran. Yan, ikot lang ako para makita niyo yung view if nandito tayo sa may likuran. So yan yung view natin kapag nandito tayo sa likuran. Yan, tapos pala yung prime water pala dito sa Tarlac, hindi daw sila nag-accept ng bagong linya. Hindi sila nag-accept ng bagong linya kasi may ongoing extension daw sila. So it will take more or less mga 1 year daw before sila ma-accept ng mga new water line. So ang ginawa natin is nagpalagay tayo ng poso dito. Yan, poso para may pagkuhanan tayo ng tubig. So ang mangyayari eventually in the future, water pump yan yung lalagay natin dito. Maglalagay tayo ng tangke para sa mga apartment, para na sa ganun is yung water supply ng bawat unit yan continuous pa rin siya. Kasi minsan kapag nag-connect tayo ng water supply yan sa let's say for example sa prime water, nangyayari is humihina yung supply ng water. And like kapag sarili mo yung water tank mo, sarili mo yung water supply mo, water source mo, mas malakas yung supply ng tubig. Yan, so ito yung view natin sa likuran. So ito yung pinakahuling unit, tapos yung gitna, tapos yung dulo sa may pinakaharapan. Mga blessed, yan po muna yung pinakahuling update natin sa mga sites natin, sa mga bagong open na sites natin dito sa Tarlac. Maraming salamat po sa Diyos at sa Kanya po lahat ng kapurihan na patuloy po yung blessing na dumarating po sa buong team. At maraming salamat din po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.